Nag-viral sa iba't ibang social media platform ang 17 na OFW sa bansang Qatar na di umano hinuli ng mga pulis dahil daw yan sa isinagawang rally noong kaarawan ni Tatay Digong Duterte. Bawal daw kasi mag-rally sa mga bansang gitnang silangan. Pero ang nakapagtataka lang sa dinami-dami nila bakit ang 17 OFW lang ang hinuli ng mga pulis. May paliwanag nga po patungkol dyan si DJ Zurdo sa Lanap. Ang problema na kasi natin mga kababayan, totoo lang sa abroad, no? Marami din kasi talagang masasabi natin mga kababayan na abot sa punto sukdul-sukdulan ang galit, di ba? Sukdul-sukdulan din na ipapahamak mo, yun ang nangyari, di ba? Alam mo naman kababayan, tapos maging happy ka ba sa ganon, di ba? Magiging happy ka ba sa ganon na pinahamak mo kababayan mo? Dahil lang sa pagiging selfish ka, di ba? Maging selfish ka sa ganon. Dapat hindi na ginagawa kasi okay lang yan, di ba? Ako sabi mo ko, ako aminado, halimbawa minority ako, di ba? Pero paglaban ko akin, pero hindi abot sa punto na ipapahamak kita. Ako nga dito, ni-rescue ko nga dito. Titilan nyo naman ang aking tutulungan dito. Ni-rescue ko nga kung ano-ano pa yung mga kaso nila. Pero sa ngalan na ikaw kabayan, ikaw yung Pilipino, tutulungan mo, di ba? Hindi yung gano'n na ikaw ay ipapahamak mo pa siya dahil hindi kasi sumama sa akin to Iba kasi, di ba? Marami kasi mga gano'ng, meron mga gano'ng klaseng tao na, ewan ko lang, totoo lang, no? Kaya shout out sa inyo po dyan. Kung kayo po magagawa ng balita naman, abot sa punto na, kapatid mo pa rin, kalahi mo pa rin yan, kadugo mo pa rin yan, maliban lang kung di ba? Hindi ganun Shout out kay Admin na Rose Ann. So yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Shout sila mga company bangag. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Nakakalungkot dyan. Sabi ko nga, it's confirmed po yan na dinampot. Pero ang pangit lang kasi hindi dapat abot sa puntong ganun no? At again, sabi ko nga, we need to respect, sabi ko, no? Again bawal po talaga naman, di ba? Bawal po yung mga gathering, rally, demonstration, kasi hindi po ina-allowed po yan dito. Nasa may gitnang silangan tayo, di ba? Pero sabi ko nga, kung gusto niyo gagawin yan, privately, kasi pwede naman di ba? Contained, private, di ba? Ganun po yan ang gagawin natin. Kaya nagawa naman natin sa Riyadh, nagawa sa Jeddah, nagawa naman natin sa Abu Dhabi, sa Dubai, di ba? O sa Lebanon, sa Jordan, Bahrain. But then again, hindi po yan magiging lisensya dapat na ang ating mga kababayan ay pahamak natin, di ba? Shout out kay Architect Chris sa tropa ko sa aking kumpare. Hindi po ganon kasi yung pagiging, dapat malaig pa rin magiging Pilipino natin. Kung ang presidente nga natin ay tinutulungan nga, di ba? Ano bang kinaibahan? Sige na, ako totoosan na Ako mas gustuin ko pa makulong ako sa ganon na pinaglalaban ko katotohanan kaysa makulong ako dyan sa illegal na droga. Di ba? Nakukuha mo niya ibig sabihin? Kaysa bangag dyan, di ba? Agree. Shout out kay Rabia. Di ba? Totoo lang honestly mga minamahal ako. Hindi ako sa inaano, mas gugustuhin ko pa makulong ako sa ganon. Buwis buhay ako sa aking mga kababayan. Ibigay kong buhay ko sa aking mga kababayan, okay lang. Napatunayan ko naman, di ba, Aisha? Oo naman. Sip-sip ka rin, no? Sige. Okay. Di ba? Totoo lang kidding aside mga minamahal, Di ba? Okay pa. Buwis buhay ako. Pwede ko ibigay kong buhay ko sa mga kababayan ko kahit makulong man ako, mamamatay man ako. Okay lang. At least, kahit papaano man lang, once in my life nakagawa ako ng tama para sa kababayan. Pero kung ako maging rason para siya ipakulong, ako maging rason para siya inidamputin dyan, ay mag-usapan yan, kagaguhan yan. Yun itong mga kababayan natin. Shout out sa aming founder si Kolokoy. Hindi ka magiging Pilipino dyan. Kailanman hindi ka magiging Pilipino dyan. Wala pong dangal dyan, believe me. Hindi kailanman nagiging gago ka dyan, nagiging bangag ka dyan. Diba? Ako di bali na. Shout out kay Bong Concha. Totoo naman, buwis buhay. Wala naman dito advocate na. Dalawa lang kami kay Bong Concha, buwis buhay. Umuwi na sa Bong Concha Pero dapat mga lods, gusto ko lang, kung hindi man lahat makagawa po yan ng mga magbuwis buhay, dapat doon na lang din po tayo na huwag po tayo manalangin, huwag po natin ipapahamak din sila. Dahil lang hindi lang sumang-ayon sa'yo, dahil hindi lang siya nagiging BBM, hindi lang siya Duterte. So yun lang.
Andiyan na yan ang punto. Kung ang ating gobyerno, tutulungan nga nakapatay ha. Nakapatay. Nakapatay siya mismo sa ibang bansa ha. Involved na kulong po dyan sa illegal na droga. Tinutulungan nga ng gobyerno para mapalabas. Mapapauwi. Ito pa kaya nag-ano lang siya, simpleng gathering lang. Actually, it's not a rally. Kung tutusin it's not a rally. It's a birthday celebration. Ang rally kasi iba na, makiba ka! Makiba! Makibaboy! Ganon. Ganon. Wala namang... Tapos openly, ganon. Hindi naman na celebrate. Dahil nag-t-shirt ba ako ng BBM ngayon? Nag-t-shirt ba ako ng Duterte ngayon? Nagra-rally na ba? Kumakain lang ako dito. Dahil nag-t-shirt ako ng DJ Sordo ngayon. Yun ang maano Hindi ko lubos maisip totoo lang ang pagiging Pilipino sa abroad. Kaya alam mo, ito pinag-uusapan natin dito, nagagalit ako kasi bakit? Hindi dapat ginagawa ng isang Pilipino yan. Ang ipapahamak mo ang kapwa mo. Nasa ibang bansa, tayo mga gago ba kayo? Basta mga walang kontrol ng utak. Ayan si Marcos. Di ba nakakalungkot yung ganon? Hindi maganda. Sa halip na mag-enjoy. Tingnan mo. So mga lods, nalalulungkot ako. Emosyonal ako pagdating sa usaping mga OFW. Kasi bakit? Hindi dapat natin ginagawa yan. Pwede ba muna hindi ba pwede maging masaya tayo sa achievements ng ibang tao? Hindi ba pwede maging masaya tayo sa majority? Yun ang sinisigaw. Pilipino ka pa rin Hindi naman, bakit nawawala ka maging Pilipino mo kung ikaw yung lugi ka dyan? Hindi ka naging kasali sa majority? Ako wala akong pakialam kahit ako lang mag-isa. Pero sa sangalan lang na serbisyo, paglilingkod, pagkipagkapwa tao, at pagmamahal sa bayan, pagmamahal mo sa kababayan, nasa abroad tayo, ang hirap. Tapos ikaw na nga lang inaasahan Di ba? Ikaw na nga lang inaasahan dapat. Supposedly, nakakalungkot mga lods. Tulad niyan, ipapahamak mo kabayan mo dahil nag-rally sila. Nag-rally yan sila. Alam nyo dyan, ikaw di ba magpapakasuklong? Ikaw yung hudas, di ba? Di ba? Nasasaktan ako, lods. Bakit mga minamahal? Kung yan ay nagiging rason, sabi, dahil ay pinahamak nyo, sinumbong nyo, na mga walang ikama, walang pataka, expired po yan, o may mga kaso, dapat gano'n. Alam nyo kung magiging latino kayong Pilipino, ito lang masabi ko kung concerned kayo, sumbong nyo doon sa polo, samahan nyo si kabayan, tulungan nyo. Hindi nyo magsumbong kayo doon sa ipapahamak nyo. Tapos tuwang-tuwa kayo. May pamilya din yun sa Pilipinas. Di ba? At least kahit paano, may nagawa tayo, di ba? Yun ang punto dyan may nagawa. Kapag nakita ng ibang Pilipino, masaya ka pa Pilipino, hihilahin ka mababa. Actually, agree ako dito Totoo itong palagi. Habang buhay. Di ba? Yung gano'n, nakakalungkot mga minamahal. Kaya ayoko ng gano'n Kaya maraming galit sa akin kasi, minsan, siyempre sasamahan kita, pero kung anong tama, anong narapat. May nakita nyo ba sa buhay ko dito na pinapahamak ko kababayan natin? Sige daw. Palagi lang ako sabi, i-remind ko lang sila. I-remind ko sila, di ba, pag hindi maganda, i-remind ko lang. Pero pag nandyan na yan, nakita nyo ba na sasalita ko dito pinapahamak ko sila? Ay, wala susumbong ko sila. Maawa tayo. Maawa tayo sa gano'n Tayo na nga lang pamilya dito sa abroad. Ilan na nga lang tayo dito, di ba? Tapos ganun-ganunin mo pa. So yun ang nangyari sa Qatar. Ano nangyari? Pero sisihin ko yan Pag hindi yan tinulungan ng gobyerno, ay malaking ibang usapin yan. Pag hindi tinulungan ng gobyerno, ay talagang pipersonalin ko yan. Mabanatan ko dyan. Pero I'm sure, ginagawa naman ng lahat Ako rin naniniwala, ginagawa naman ng DFA dyan, ng trabaho nila. May mga yan at saka dapat, ewan ko lang kung DMW pa rin. Kasi of course, sa abroad, although separate na yung departamento natin, thank you, Day. Separate na yung Department of Migrant Workers. Di ba? Ang Assistance to National Section, ANS or ATN nila, dati kasi sa DFN Embassy. Pero still, under pa rin sa Embassy, DFA. Gusto magpasikat, sir, yung mga kabayan noon, magpasikat noon, nainis kaya ako nanood yung lalaki nagbibideo ng may nahuli daw sa Qatar. Di ba? Na nagrarally. Mali yan.
Alam, hindi naman bobo. Ito lang kasi simple. Hindi naman ginagawa niyo bang bobong Pilipino? Yung mga OFWs, ina-underestimate niyo kasi, no? Lalong lalo sa Pilipinas, nakakainis lang doon, no? Hindi tayo nag-abroad para gagawin niyo ng bobo, bububuhin niyo natin sa Pilipinas. Nakala niyo naman sa atin sa mga nag-abroad eh. Di ba? Di ba yung ganon? Hindi bobo ang taga-Qatar, hindi bobo yung mga Pilipino sa abroad para na alam na bawal yan eh, gagawin. Hindi rally yun. Pinalala nyo lang. Bakit wala pa akong karapatan magsuot ako Duterte o DJ Surdo? Tapos ilan kami dito, di ba? 10, 20 kami. Wala pa kaming karapatan para mag-gather kami dito. Magkaroon ng short gathering po dito. Holidays, kagaya nito. O di ba? Kumakain kami. Galing kaso na kung pagkahulas kami, pagkatarantado ka talaga, yun ang masakit dyan eh. Yan ang hindi ko kayang tanggapin, pagiging Pilipino. Oh, sasabihin nyo, si Ria DJ, pro-China, gago ka pala eh. Bakit kung magiging pro-Chinese ba ako, hindi na ako Pilipino? Bakit kung magiging pro-American ako, hindi na ako magiging Pilipino? Bakit magiging pro-Thailander, pro-Bangladesh ako, pro-Arabic ako dyan? Ha? Hindi na ako magiging Pilipino? Kayo nga dyan, ikaw tarantado kang bangag ka eh, no? Kayo dyan. Oh? Doon lang tayo mga lods, mga minamahal, sabi ko okay lang magsabihan natin kung hindi man siya nakikinig si Kabayan, na-remind mo lang. Pero kung nandiyan na yan, malang araw talaga, hindi talaga nakikinig eh, nasuplong siya dyan. Magsabi ka na sa pulis, ay magsabi ka na agad doon sa embassy natin. Alam nyo, yun ang tama. Yun ang magiging mabuting Pilipino. Kahit pa paano naman, bigyan mo natin ang pagkakataon maging mabuti tayong Pilipino. Pag yan ay nakulong, nabigyan mo ng pagkakataon na sinabihan mo ng tama, hindi mo naman sa binahamak, i-report mo sa polo, sa embassy natin. Sir, ma'am, pwede po bang tulungan natin si Kabayan, ho? Ito po yung although alam mo na talagang matigas ng ulo niya, kahit pa paano, pero yung sasabi mo, buti nga sa'yo, Aisha. Buti nga sa'yo, nakulong kayo dyan ni Miriam. Mang ganun. Buti nga sa'yo dyan, Lizzie Rack. Buti nga sa'yo, Kulukoy. Buti nga sa'yo, Rose. Buti nga sa'yo, DJ. Diba? Ibang ko lang, hindi mo lubos maisip eh. Tapos sabihin nila, ang masakit na katotohanan, ang sabihin mga yon, tayo pa nakakahiya kayo maging Pilipino. Sinisiraan yung ang Pilipinas. Diba? Napakababaw, diba? Napakababaw. Ganun pag-iisip. Saan mo ba pinapahiya ang Pilipinas? Nahihiya sila kasi in-expose mo katotohanan lang. Beyond politics dapat ang relasyon eh. O ngayon, dahil may lumabas ngayon ng mga video kumakalat, yun pala. Ayaw ko man paniwalaan, kasi siyempre official statement ng DFA eh, may nadinampot. Ayaw ko man paniwalaan ang sinabi ni Kabayan, pero may punto siya sa sinasabi niya. Kasi nandoon siya kung paano pinagdadampot ang ating mga kababayan, ang ating mga kasama. Andoon siya nung dinampot. O ngayon, sino paniwalaan mo? Yung report na sa Pilipinas o yung report dito sa Qatar? Yung pinadala sa akin dito, Sir DJ, ito ako. Shout out kay Rose Ann. Siyempre marami akong admin, hello. Marami akong source dito. Kailangan naman magbalita ako dito na peke, di ba? Kung talagang ayoko man paniwalaan, pero hindi mo maalis sa isipan, pinahamak ng ating kabayan. Akalain mo? So bilang isang dating OFW sa bansang Qatar, ang masasabi kulang po mga kababayan ay dalawang bagay lamang ang ating nakikitang dahilan kung bakit hinuli at kinulong ang 17 nating mga kababayang OFW. Unang-una sa tingin ko baka TNT sila, at kapag isa kang TNT sa bansang Qatar, wala ka noong tinatawag na pataka kasi nga isa kang illegal sa naturang bansa at oras na matsimpuhan ka o na-check ka ng mga pulis, ikukulong ka talaga at posibleng agaran kang ede-deport. Pero bihira lamang sa patak ng ulan, mangyaring eche-check ka ng pulis kung meron ka ba noong tinatawag na pataka o wala. Dahil ang kadalasan na nangyayari diyan ay isinumbong ka sa kapwa mo Pinoy na may galit sa'yo. So yan po ang pinupunto ni DJ Surdo Salanas at uli kitang kita naman sa video na maraming Pinoy ang dumalo sa pagtitipon-tipon. Pero ang 710 lang ang napabalitang hinuli at kinulong at tulad ng sinabi ni DJ Surdo Salinas, may nagtraidor dyan na kapwa Pinoy. At malamang ang mga yon ay member ng mga bangag, kaya ingat-ingat din dyan sa iba nating mga kababayang OFW na maka-BBM, iwasan na lang natin sila at wag nang patulan pa.